Hello guys, welcome to Coach Mary TV. Coach Mary Alberto po. Ready na ba kayong matakot? Okay, shout out ka pala guys dun sa mga listener ko na alright guys, shout out dun sa mga nag-download ng video ko or nag-clip. Salamat, thank you very much. Yung aking mga picture dito sa Coach Mary TV Under the Moon. Okay, Coach Mary Under the Moon. Okay guys, pag-uusapan natin yung isang kwento. Ito, hindi ko alam kung true story or ano lang siya. Kwento kotsero. Okay, so to start, okay, if you have heart ailment, hilaan lang yung volume para hindi kayo masyadong matakot. Joke lang. Okay, anyway, ganito ha. During the time, 1990s to basta 90s yun eh. Yung time na yun, yung mga galing ng probinsya na gusto mag-aral, tapos yung parents sila medyo strict conservative, pinapadala sila sa all-girls school, para ganon. Okay, yung mga purong babae. Okay, so this is an all-girls school na sinasabi nila na talagang luma na yung mga school. Mga since 1940s, 1980s. Okay, I don't want to elaborate kung anong school yan. Okay, so anyway, ganito yan. Yung ibang mga babae, yung ibang galing ng probinsya, nag-aaral sila sa all-girls school para hindi sila mga boyfriend, para andun lang sila. Kumbaga, study lang talaga. Walang kahit ano pang gagawin. Just study. And para, marilis sila, maganda yung upbringing nila as a woman something, parang gano'n. So, pasensya lang ako. Hindi pa rin matagal ang sipon ko, guys. Okay, so anyway, so ganito yan. Merong school na sinasabi nila na talagang merong multo. Yung kinakatakutan nila na may mga madre, may mga paring na putol ng ulo. Totoo yan, guys. Okay, so ganito yan. Na-experience ko yan doon sa retreat namin before, okay? So, nagkakaroon ng exchange of students para mag-retreat. So, napunta kami doon sa school na may mga madre siya. Okay? So, one night kami doon, meron kami retreat, may sharing of stories. Parang medyo, maganda rin siya kasi boost siya ng social skills mo. Mo yung mga ibang estudyante. Okay? Puro girls kayo, bawal ang boys. Okay. So, yung mga teacher doon, mga mother superiors, mga madre. Okay. So, na-assign kami doon sa school na yon na puro girls. Tapos, siyempre di kong sasabihin yung school niya, no, diba? Matagal na yun, eh, unang panahon pa yun. 1995, 1996. Yung bago ako mag-graduate sa college. So, na-assign kami doon sa ano na yon para mag-retreat. Okay. So, all girls siya. Tapos, prayers, mass, ganyan. Merong kwento doon na paggabi, kailangan matulog ka ng maaga kasi merong lumilibot na mga madre sa hallway. Okay? So, ganun yung nila. So, syempre, nagtanong-tanong kami doon sa mga estudyante doon. Hindi ba iwasan, syempre, mga bata pa kayo, nagtatakotan kayo na meron talagang umiikot na madre sa gabi para i-check yung mga tao, yung mga estudyante kung tulog na sila. Kasi bawal ang loitering, bawal ang maingay. Okay? So, ganyan yan. So, merong mga kwento doon na yung mga CR, pagdating lang 11, 12, pag isa ka lang sa CR, may nagpapakita sa salamin. Tapos may kwento doon na yung salamin nila, yung CR na yun, for girls, meron tong babae o estudyante na bawal, syempre nasa probinsya siya, diba? Taga-probinsya siya. So, nabulti siya. Inabort niya yung baby na, nilagay niya doon sa bowl. Eventually,
hindi naman na sinabi doon sa mga mother superior, doon sa mga caretaker ng school, kasi instinct siya, naka-dormitory siya. So, eventually, siguro hindi na nakayanan yung kanyang, yung parang side effect ng pag-abort sa baby. Dahil bata pa siya, wala. So, yun nga guys, bata pa siya, diba? Siguro mga early, mga 17, 18 years old siya. Inabort niya yung baby na doon sa mall. Eventually, hindi na nakayanan yung post-trauma nung pag-abort niya. Di ba yung iba iniinuman lang nila ng gamot? Tapos inabort niya yung baby. Pagkatapos, hindi na nakayanan yung side effect, namatay siya. So, nagpapakita siya sa CR ng babae. Okay? Tapos, makikita mo yung reflection sa salamin. Tapos, minsan may umiiyak na estudyante. Totoo yan. Yung mga horror movies na napapanood natin na gano'n, meron talagang ibang school na gano'n na bawal silang makipag-boyfriend, bawal silang lumabas ng monastery. During that time ewan ko lang ngayon. So, yun nga yung kwento doon. So, kami, takot na takot kami. Tuwing magsi-CR kami, kasi overnight stay namin. Tuwing magsi-CR kami, kailangan madami kami. Hindi kami pupunta sa CR mag-isa, kasi baka mamaya magpakita yung na yun. Tapos, eto pa yun. Merong mga madre doon na, at tagal na siguro mga 1901, basta 90s pa lang, early 90s yung school na yon. Okay. May umiikot siya na madre sa gabi. Parang hindi siya wala siyang paa, nakalutang siya sa hangin. Paikot-ikot lang siya sa hallway pagdating ng gabi. So siguro yung mga ibang taga ron, hindi na nila pinapansin. Parang sanay na sila. Kasi ang ginagawa nila, nagpapatay sila ng ilaw. Tapos prayer lang sila. Siyempre, mga mother, yung mga teacher. Okay? So yun yung mga all-girls school na kinakatakutan nila. Na, siyempre, nagkakaroon ng exchange of students, retreat, parang gano'n, may event. Yun yung activity ng araw. Okay? And naranas ko yun, guys. During my time, na nag-exchange kami ng school, pupunta kami doon, talagang creepy, nakakatakot. Kasi you know what? Madilim, pinapatay talaga nilang ilaw. Pagdating ng 8 p.m., you should be, tulog ka na. Tapos sabay-sabay kayo nagpe-pray. Tapos yung ibang estudyante, tumatawid pa sila ng bakod para makalabas. Kasi syempre, curious sila sa labas, sa ibang lugar sila. Ganyan, nagigimik-gimik pa sila. Pero mga gano'n rebellion sa student. So yun nga yung kwento doon. Tapos eto pa, meron doon na parang caretaker siya na namatay. Doon na siya namatay kasi wala siyang family. Meron silang naririnig na lalaki na naghihila ng kadena sa gabi. Okay. Yung mga lumang gusali, may mga lumang lugar, totoo yun na nakikarry nila yung meron sila talagang entity na siguro hindi sila nakapagpaalam doon sa kanilang mga kamag-anak dahil malayo sa probinsya, diba? So, hindi na sila nakauwi. Okay, yun yung mga kwento. Iba't ibang kwento doon sa mga lumang building. So that's why yung iba, yung may mga gift or mga third eye, nakikita nila yon. Ako, I cannot see, pero nakakaramdam ako minsan. Kaya you always be prayerful. Merong mga dimension na hindi na natin kayang saklawan. Pero may technology ngayon, I don't know if it's a German technology ng isang camera, nakakita siya nakakaano na siya ng ghost. Okay, I'm not mistaken. So yun yung parang dinidiscover nila ngayon na parang ibang dimension, nakakatakot, hinang isipin. Kasi tuwing may pumupunta doon sa school na yun, isa lang yung pinag-uusapan nila, yung mga grupo ng madre, siyempre, nandun ka sa higaan mo, di ba? Tapos may bintana. Doon sa bintana, dadaan lang sila. Pero parang hindi sila naglalakad, wala silang footstep.
Di ba may footstep yun na parang akala mo may naglalakad o kaya may magtatanong sa'yo, okay girls, sleep now, okay time to go to bed, see you tomorrow. Walang ganun. Lalakad lang siya dun sa gilid mo. Okay, so that's really eerie. Nakakatakot yun. Hindi ko naman na-experience yun, no? Pero meron talaga, meron mga bagay talaga na hindi pa natin kayang, yung rational thinking, hindi pa natin kaya. Okay, yung basic psychology doon sa multo, kaluluwa, o yung mga nagpapakita sa atin, o nagpapanamdam, basic psychology is telling us that it's all in our mind. Kasi imagination yun. Because of the conscious or subconscious natin, na pero tayong unfinished business with the person, with the dead person. That's why we have to pray for them. Okay? So, huwag kayo matatakot na, kasi, usually daw, yung pinupuntahan or dinadalaw ng mga multo or mga ghost, sila yung mga tahimik na tao, yung mga mapag-isip. That's why importante yung social skills sa tao. Okay? You have to get to know other people. You have to encounter other people. Hindi ka pwede maging isolated. Kasi sabi nga nila, an idle mind is an evil mind. Papasukan ka talaga ng iba't ibang masasamang thoughts. Okay, dyan nangyayari yung mga criminal minds, di ba? Yung mga bipolarism, psychopathy, because they don't think of other things na rational. Kasi meron tayong tinatawag na two ways to think. Rational, which is nakikita, nakahawakan, facts, evidence, may ebidensya, di ba? Meron naman irrational, yung imagination lang natin. Yung tinatawag na delusion or hallucinations. We have to keep away from that. Otherwise, hindi siya healthy para sa ating mental health. Alright? So, keep praying. Happy Halloween, everyone. I hope, encourage natin siguro yung ating mga anak, no, na to experience Halloween para hindi sila natatakot. We make sure that all the things that are happening na medyo sobrang nakakatakot na nga yung mga bagay ngayon, yung mga nangyayari ngayon, di ba? Yung mga catastrophe. Okay. Yung pandemic, lang natin sa kanila na Halloween is just a tradition and a celebration. It's a way of appreciating those loved ones na namaalam na. We pray for them. Okay? So, we believe in God na lumikha sa atin at kumuha din ang buhay natin. Alright? So, this is Coach Mary. Okay? So, happy Halloween, everyone. On my next vlog, I will tackle Encantos. Okay, I will try to tackle this before November 1. Okay, guys? So, alam nyo ba yung story ng lalaki na pabalik-balik sa isang probinsya? Hindi na malaman ng magulang na kung bakit siya nagkakaganon. Okay, so that's a story of Encanto na sa probinsya namin yun. Okay? So, yun. Alright. So, kung yung kasama, meron silang Beringan City. Anyway, okay, this is Coach Mary. Stay prayerful, everyone. Always pray before you go to bed and before you go out from your house. Okay, God is good all the time. Stay beautiful. Bye. Bye for now. See you again.